Ito, dito muna tayo kay Vic Rodriguez, mga kababayan. Ating Ito ho mga bossing. Ayan si Espiritu Luke, no? At si Panort Edsa. Saan punta? Punta ako doon sa Panort Edsa ako papunta eh. Okay. A game. Ay nako. kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas. Sandali paliwanag ko. Lahat ng issue na ngayon po na pinag-uusapan o lahat ng ini-issue kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, asahan nyo na po, sasakyan lahat. Roel! Nasaan ang tubo? Sabi. Hulk Hogan. Ay, yan lalagay ko comment dyan, ha? Hindi ako nagsabi yan, ha? Ikaw, Roel. Asahan nyo na po, lahat ng mga issue, sasakyan ni Vic Rodriguez yan, mga kababayan. Kahit na po magmukha ng engot. Bakit to, mga kababayan? Kahit na magmukha pong kinakalaban niya yung mga sinasabi niya dati, sasakyan ni Vic Rodriguez yan. Bakit? Yung pangalan no, na Vic Rodriguez, hindi makatungtong kahit man lang sa number 20 sa Senado. Sa mga sa mga survey, mga kababayan. Kaya kailangan marinig at makita ninyo ang kanyang pangalan na existing, na tumatakbo din. Sabi nung kapitbahay ng, tumatakbo ba yan? Tumatakbo ba yan? Akala ko wala lang eh. Bakit biglang tumakbo? Bakit biglang naging kalaban ni Bongbong Marcos? Kasi daw, sabi, di ba? Naging bitter daw ho. Na-issue doon sa na-issue sa sugar importation. Na-issue doon sa binebentang binebentang gabinete. Seat for sale daw po, di umano, mga kababayan. Ayun, tanggal. Mga bossing. Kaya, natanggal naalis Kaya, hindi, punta ako dun kay Duterte. Kalaban ni Marcos yun. Sama ako dun sa mga yun. Sisigaw na din ako. Pero wag ka. Lahat po yan, mga kababayan. Si Maharlika, sinopla niya. Bakit to? Si Maharlika, nagpapakalat ng bangag-bangag-bangag, di ba? Ano sabi ni Vic Rodriguez? Hindi po ako maniwala dyan. Kasi nga po, kasama ako doon nung nagpa-drug test ang Pangulo. Si Glenn Chong, soplak din yun. Bakit? Si Glenn Chong, lahat ng akyat nun sa entablado, paulit-ulit. Nandaya si Marcos. Comelec. Putrages, nung umpisa, nung hindi pa nagbibilangan, Marcos, eto na, ganito, puro Marcos. Nung nagkabilangan na po, mga kababayan, biglang nagsalita si Glenn Chong. Nagsalita na po ang mamamayang Pilipino. Si Pangulong Bongbong Marcos po ang pinili. Nag-aabang. 6 na buwan ang nakaraan. Siguro walang binibigay na posisyon. Siguro hindi hindi uubra yung kalidad nung kalidad ni Glenn Chong sa hinihingi niyang posisyon. Hindi nabigyan. Biglang marinig mo, nandaya po si Bongbong Marcos. Sinoplak din ni Vic Rodriguez yan. Bakit? Ako naman po, naniniwala po ako, dahil nandun ako, hindi po totoong nandaya si Bongbong Marcos. Paano yun? Gusto ko to. Sabi ni Necweto, si Castaños, puro ka na lang si Bar. Ano yan? Wala naman kwinta. Pag vlog mo, puro sabaw, walang laman. Pero nandito Pero nag-aantay dito Pero nasasaktan kayo Sakit. Hindi nga, sakit. Sige na. Amen. Sakit, no? Napapa-comment kayo sa sakit, tuloy natin si Vic. Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon at Yes. Ayan, dito na. Ayan.
Pakinggan niyo po si Luke, mga kababayan. Luke Espiritu. Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa Bangayan Marcos sa Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon, Naalala niyo yan, di ba? Sinabi, di ba? Nung nasa side siya ng Pangulo, hindi po totoo yan. Kasi po, kasama po ako ng Pangulo na nagpa-drug test po. Meron po ito, negatibo. Nagpa-interview pa nga siya dyan. Di ba? Nagpa-interview pa siya dyan. Tapos, nung sa Duterte na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. hindi na maintindihan mga kababayan. Tingin ko, kaya umabot sa punto si Vic Rodriguez na tatakbo ng pagkasenador, mga bossing, baka gusto lang gumanti. Gustong patunayan, o ganito, Paano natin ngayon papaniwalaan yung libro? Na kingmaker siya. kung yung estado niya sa tawag dito, sa mga survey, hindi makatungtong ng 20. Partida, 20 pa yan, kailangan nandun ka sa loob ng 12. Di ba? Partida, hindi makatungtong sa 20. Dapat nasa loob ka ng 12. Di ba, mga kababayan? So, halata ho, mga bossing, na wala. Kinakain na lang puto ng pagkabiter niya, mga bossing. Sabi ni Ses Trinidad, with lack of credibilities and capacities not to be given any position in the PBBM administration. Sabi ni Ses Trinidad. Sabi ni Diana Bautista, ang drug lord ng Davao City, mga Duterte, pamilyang salbahe, traidor sa bansang Pilipinas. Naku, tingnan nyo yan. Di ba? Sabi ni Winifredo Heneblaso, ito po yung pangalawang beses akong nakapanood ng live mo. Kahit di ako nakakapanood ng live, lagi ko, salamat po. Salamat, no? Diyos ko. Sabi tuloy ni Patrick sa inyo, daming DDS na bobo andito sa comment section. Alis kayo, doon kayo sa... Yan mga yan, wag. Sabi nila, walang laman, walang kwenta yung aking vlog. Pero umaabot sila ng hanggang matapos. Di ba? Hanggang matapos, aabot yung mga yan. Anyway, bondok naman tayo. Jimmy Bondok naman, mga bossing. Attorney Jimmy Bondok. Ang kanyang posisyon sa mga survey,